trabaho mo? May day job ka ba? Day job, wala na, full-time na ako sa content creation. Pero dati, nagtatrabaho ako sulat ako sa Diaryo Magazine. So writer talaga ang naging passion mo na rin. Kaya yung mga videos ko ngayon, puro story time. Anong nagiging feedback sa'yo nung mga tao nung nagsusulat ka sa Varsitarian? May na-feedback ba sa'yo na, galing magkwento nito ni Abuji Parang nadadala ako dun sa kwento niya. Nadadala ako kung paano niya dinanarrate yung isang experience. Hindi ko nalalaman yung reaction kasi di ba pag sa social media kasi ngayon nakikita mo na kung ano yung reaction. Pero dati kasi traditional so hindi mo alam Minsan may mga tao ka na lang na pag sinabi mo yung pangalan parang nababasa kita sa Inquirer, nababasa kita sa travel magazine, ganyan. Ganda nung article mo, parang mga ganun. Pero di kagaya ngayon na real time nakikita mo talaga na parang nakakatawa, pangit ng sulat mo, ganyan. May bash ka din. Oo. Pero dati, wala. Nalalaman ko na lang na kapag nakikita ko sila in person. Tapos parang random lang, parang, ikaw pala yung nagsulat niyan, ganun. Mga ganun. So, mas naging komportable ka sa content. Ano bang naging content mo bago ka mag-story time? Ano talaga? Nangyari niyan, nawalan ako ng work. Dahil nga pandemic, walang flights, ganyan. So wala. Travel kasi yung mga sinusulat ko noon Tapos, sabi ko, mangangalawang yung skill ko. So, gumawa ako ng biking content. Tapos, yun, medyo siya, nag-pick up. Kasi pandemic, di ba, nauso talaga yung biking? Oo. So, nag-pick up siya. Tapos, nagkaroon ako ng COVID. Nag-download ako ng TikTok. Tapos sabi ko, napagod ako mag-bike. Parang literal na napagod ako mag-bike. So, sabi ko, gagawa ko ng TikTok. Pero iba naman, hindi biking. So, doon ako gumawa ng story time. So, sinusulat ko muna yung kwento. Tapos, kasi i-video ko yung sarili ko na nagkikwento, gano'n. Story time ng Story time ng kung ano-ano, pero mas madaming horror yung pumatok sa akin. Uy, nakakatakot naman yun. Yung mga horror na yun ay sinulat mo lang or base sa totoong... Halo-halo. So, merong true story, merong invento ko lang, merong mga binibigay ng mga readers, gano'n. Tapos, yun, eventually, naging advocacy-driven na yung mga storytime coach. Kung ano. Uli ko nga storytime si Queen Yasmin Anong tungkol doon? Yung sa pregnancy niya? Oo, tapos, pinush ko yung advocacy ng wala tayong proper healthcare for women. Yan. Kasi, di ba, parang meron, sabi niya, hindi daw niya alam kung anong gagawin niya dahil parang naging negative daw siya, ganun. So, yun. So, ini-insertan ko ng advocacy ngayon yung mga storytime. Wawa si Queen Yasmin. Kasi ako, tinatry ko mag-reach out kay Queen Yasmin. Kaso, hindi ako sinisin. So, na-stress siya ngayon. Oo, kasi kahit naman nung na-meet ko na si Queen Yasmin noon, di ba nung na-meet natin, pinakinggan ko nga yung episode na. Nag-episode kayo. Second episode namin siya dito. Yung first episode natin sa Cool Pals, yung esophagus, yun yung hiwalay siya sa boyfriend niya noon Yung current boyfriend niya o yung dati niya Nung panahon na yun? Nung panahon na yun, kakabalikan lang nila. Nagbalikan sila. Oo. Sabi namin nun, huwag mo nang babalikan nyo. Oo. Kaso pinuntahan nga siya sa bahay at may dalang Burger King. Yan. So, nadala sa Burger King. So, iba magmahal si Queen Yasmin. Sana yung mga nasa paligid ni Queen, mga kapamilya ni Queen Yasmin, gabayan nyo naman. Yung may access sa kanya na mabilis. Please lang, kasi kahit sinabi naman namin yung mga tamang dapat sabihin. Kaso, nasa kanya pa rin. Nasa sa kanya pa rin. At syempre, hindi naman namin mabantayin. At syempre, may mga sarili rin kami buhay. Anyway, dun sa horror, ano yung pinaka nag-viral na horror? Yung unang-unang viral. Kwento nga tayo, nakakatakot. Dito, sige, tara, patay natin ilaw. Hindi kasi ako magaling magkwento ng nakakatakot. Yun ang gusto ko sanang matutunan kay Buji. Try mo nga. Gusto ko, ikwento mo naman sa amin yung nakakatakot. Try mo lang. Wala ko alam nakakatakot. Hindi kasi ako matatakot. Ay, hindi kasi ako lapitin ng multo Ikaw, Buji, ba? Yung may... Naasar sa himol to. Tuto na ako basag trip na basag trip. Baduy! Ulul! Natigil yung multo. Ikaw, anong may personal, kwento ka rin bang personal experience o lahat yun, parang invento lang?
sa totoo lang, matatakotin talaga ako. Like, parang yun yung least favorite genre ko. Kaya hindi ko alam ba't ako napadpad sa pagkikwento ng mga horror eh. Pero meron no? Pero meron talagang gusto no? Marami nga. Nagulat ako, madami talagang may gusto. Di ba meron pa yung isa yung babae? May babae naman na yung nagme-makeup din siya. Oo, si Ate Bebs. Parang yung pangalan. Parang ganun eh. Tapos, ang content niya, nagkikwento ng horror, hindi. Skit. Si Bianca Malorca. Yun. Yun, yung magpapalagay lang siya ng background. Tapos, text lang. Nakakatawa pag ikaw. Hindi nakakatakot. Yun. Tapos ganun yung ginagawa niya. Tapos may twist. So, parang at 3 a.m. Ganyan. Tapos mag-makeup siya na kunyari siya yung multo. Tapos takutin ka rin niya. Babaeng to. Si Bianca. Ikaw? Ako, kwento talaga. Kwento lang. Nagkikwento. So, yung unang-una kong kwento, advocacy din yun. Hindi ko nga alam parang, nung nagsimula ako mag-TikTok, hindi ko ginawa niyo ba to nung nagsisimula kayo? Parang sabi ko, 30-day challenge. Dapat mag-upload lang ako ng video every day, walang mintis. Tapos, nung araw na yun, parang meron kaming pinaglalaban na bike lane sa Makati. Kasi tatanggalin daw. Sabi ko, busy ako, wala na akong ma-content. Ginawa ko, dahil nga meron akong content dati gumawa ko ng horror story for Halloween. Sabi ko, babasahin ko na lang siya. So, binasa ko siya. Ang kwento nun, parang may isang biker na nagbike siya ulit nung pandemic. Kasi parang nahinto siya dahil nung nagbabike to work siya before the pandemic, meron siya nakitang biker na nasagasaan. Tapos, yung nasagasaan, biglang humingi ng tulong sa kanya na parang tumawag ka ng ambulansya. Tumawag ka ng ambulansya. Yan, parang ganyan. Natin. Ikaw na rin. Sige. Tapos kami na mag-acting. Sige. So sabi nung tumawag ka ng ambulansya. nung sinabi niya yun, natakot ako. Natakot ka. Kaya, hindi ko na siya pinansin at dumire-diretso na ako pa uwi. Pero, ngayong meron ng bike lane sa pandemic, nagbike na ako. Tapos, nung nagbabike siya dun sa kalsada na yun, nakakita siya ng isa pang siklista. Tapos parang sabi niya, ang saya nga magbike ngayon. Ang saya nga magbike ngayon. Kasi ba't masaya magbike ngayon? Kasi, hindi pa ako nakakaihi sa cycle ko. Tsaka may bike. So nakipagkwentuhan siya dun sa siklista na nakasalubong niya. Ihinto ba tayo para magkwentuhan Kamusta ka naman? Okay sarap naman. ng bike lane, no? Grabe, ang tulin natin ngayon. 160 per hour. Ganito pala yung bike. Pinipedal yung... Adik ba tayo? Tapos, pagkatapos nun, sinabi niya na nahinto nga ako kasi nga may nakita ako na aksidente, ganyan. Tapos, paglingon nung narrator dun sa katabi niya, nakita niya na duguan yung katabi niya na nagbabike. Tapos biglang sabi nung katabi niya na parang, next time kapag sinabing tumawag ka ng ambulansya, tumawag ka ng ambulansya. Tapos yung biker pala, yun yung yun yung nasagasaan. Tapos, ay, shit! Story time. Invento lang yun. Tapos biglang nag-viral siya for some reason. Tapos yung mga tao, Kuya, magkwento ka pa ng horror, ganyan. Nagkwento pa ako ng horror. Ibasa sila dun sa kunento mo. Yung mga mahilig sa horror story. Gitae. Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram, at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.